Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi mo kailangan umalis ng bahay para kumita ngayong 2026? Hindi mo kailangan ng malaking kapital, hindi mo kailangan ng opisina at lalong hindi mo kailangan ng koneksyon kung sino man. Ang kailangan mo lang ay diskarte, tamang impormasyon at lakas ng loob magsimula. Sa panahon ngayon, maraming Pilipino ang pagod na sa araw-araw na biyahe, mababang sahod at pakiramdam na parang walang patutunguhan ang pinaghihirapan. Pero ang hindi alam ng iba, nasa loob mismo ng bahay ang pagkakataon. Habang tulog ang iba, may mga taong kumikita. Habang nagrereklamo ang iba, may mga taong nagbebenta. Kaya sa video na to, ibabahagi ko sa iyo ang 7 home-based business ideas ngayong 2026 na pwede mo simulan, maliit ang kapital at mababa ang risk at pang long-term na negosyo. Kung handa ka nang baguhin ang takbo ng buhay mo, tapusin mo ang video na to hanggang dulo. Ready ka na? Let's go! Number 1, gold reselling business. Ang gold ay isa sa pinakalumang paraan ng pag-iipon at ginagamit sa pagnenegosyo. Kaya nga tinawag itong God's money at ngayong taon mas lalong tumitibay ang halaga nito. Habang bumababa ang value ng pera, ang ginto ay nananatiling matatag. Kaya nga ang gold reselling ay hindi lang negosyo, protection din ito sa inflation. Sa home-based setup, pwede kang magsimula sa small grams lang, mga 18K or 24K karat gold items tulad ng singsing, hikaw o maliit na gold bars. Hindi mo kailangan mag-stock ng marami agad. Ang diskarte dito ay buy low, sell fair. Maghanap ka ng trusted suppliers tapos ibenta mo sa tamang presyo. Ang maganda sa gold reselling, hindi ito nasisira, hindi naluluma at laging may buyer, lalo na sa Pilipinas kung saan uso ang alahas bilang investment at pangregalo. Pwede mo itong gawing purely online, Facebook Marketplace, referrals o private buyers. Or ang pinakamaganda, mag-build ka ng Facebook page at TikTok account. Sa ganitong paraan, mas magiging trusted ka. Pero tandaan, kailangan ng tiwala. Dapat malinaw ang timbang, kalidad at presyo. Kapag nakilala ka bilang honest seller, uusad ang negosyo mo sa pamamagitan ng salita ng tao. Sa 2026, ang tiwala ay mas mahalaga kaysa ads. Number 2, subscription-based ulam service. Araw-araw tayong kumakain, ibig sabihin araw-araw may market. Ngayon mas maraming Pilipino ang busy sa buhay at trabaho nila at walang oras magluto. Dito papasok ang subscription-based ulam service. Hindi ito karinderya, ito ay weekly o monthly ulam plans. Halimbawa, 5 ulam for the week. Lutong bahay, simple lang pero masarap. Ang target mo, empleyado, pamilya at professional sa area mo. Home base lang ito. Pwede kang magsimula sa 10 subscribers lang. Ang sikreto, consistency at lasa. Hindi kailangan sosyal ang menu. Ang kailangan ay malinis, masarap at sulit. Ang maganda rito, predictable ang kita dahil bayad na sila bago ka magluto. Mas kontrolado ang gastos, mas konti ang tapon at mas malinaw ang tubo. Ngayong taon, subscription models ang panalo dahil nagbibigay ito ng stability sa negosyo. Number 3, piso Wi-Fi at bills payment vendo. Sa Pilipinas, ang internet ay hindi naluho. Ito ay isa ng pangunahing pangangailangan. Ginagamit ito ng mga estudyante para sa online classes at research, ng mga empleyado para sa trabaho at ng halos lahat para sa communication at libangan. Dahil dito, ang Peace Wi-Fi business ay patuloy na lalakas lalo na sa mga lugar na maraming estudyante, renters, boarding houses at informal settlers. Ang kagandahan ng negosyong ito ay home-based lang. Pwede mong ilagay ang piso Wi-Fi bendo mismo sa harap ng bahay mo, sa gate o sa maliit na pwesto na madaling makita at mapuntahan ng tao. Mas lalong lalakas ang kita mo kung dadagdagan mo ito ng bills payment services tulad ng kuryente, tubig, internet bills, load at e-wallet, cash in and cash out. Sa isang lugar lang, naging one-stop convenience point ka na sa buong komunidad. Isa pa sa pinakamalaking advantage nito ay semi-passive income. Pagkatapos ng initial setup, ang gagawin mo na lang ay basic maintenance at pag-monitor. Hindi mo kailangang magbenta araw-araw o mangulit ng customer. Sila mismo ang lalapit sa iyo dahil kailangan nila ng serbisyo mo. Ngayon, ang binabayaran ng tao ay convenience. Kapag madali, malapit at mabilis ang serbisyo mo, kahit maliit ang kita kada transaction, volume ang magpapalaki ng kabuuang kita mo. Ito ang klase ng negosyo na tahimik pero tuloy-tuloy ang pasok ng pera. Kung gusto mo talaga makaipon and eventually magnegosyo, kailangan mo ng tamang guide. Malaking tulong ang book na ito ni Sir Chinky para sa mga aspiring iponero and negosyante. Dito malalaman mo kung paano magplano ng tama para sa finances mo at maiwasan ng mga maling negosyo na nauuwi sa lugi. Ilalagay ko na lang ang link sa description and comment section. Number 4, digital products for Pinoys.
Hindi lahat ng negosyo ay kailangan may physical products. Sa panahon ngayon, mas malinaw na knowledge, systems at convenience ang binibili ng mga tao. Mas gusto na ng maraming Pilipino ang mga solusyong mabilis gamitin at madaling i-access. Kaya patok na patok ang digital products tulad ng budget planners, negosyo guides, printable trackers, worksheets at templates, lalo na kung nakatagalog o Taglish dahil mas relatable at mas madaling maintindihan. Ang isa sa pinakamalaking bentahe ng digital products ay kapag nagawa mo na ito ng isang beses, pwede mo na itong ibenta paulit-ulit ng walang dagdag na gasto sa production, walang inventory, walang storage at walang problema sa delivery. Ito ang tinatawag na scalable business. Habang dumarami ang bumibili, hindi nadadagdagan ng pagod mo. Home-based lang ang setup, kailangan mo lang ng laptop, internet at kaunting oras para buuin ang produkto. Ngunit ang tunay na sekreto dito ay hindi ang design o ganda ng format. Ang sekreto ay solusyon. Kailangan malinaw kung anong problema ng Pinoy ang sinusolusyonan mo. Kulang sa budget, hirap mag-ipon, walang sistema sa negosyo o magulo ang daily expenses. Kailangan lahat yan ng solusyon at yun ang gagawan mo ng digital products. Ngayong taon, ang panalo ay hindi yung may pinakamagandang produkto, kundi yung may pinakamalinaw ang tulong na binibigay. Kapag nakita ng tao na nakakatulong ka sa totoong problema nila, hindi lang sila bibili, irerekomenda pa nila ang produkto mo. Number 5, DIY dishwashing liquid business. Simple pero malakas, araw-araw ginagamit at paulit-ulit binibili. Yan ang dahilan kung bakit ang DIY dishwashing liquid business ay isa sa pinaka-solid na home-based negosyo lalo na sa barangay level. Kahit anong mangyari sa ekonomiya, tuloy pa rin ang hugasan sa bawat bahay. Ibig sabihin, hindi nauubos ang demand. Isa sa pinakamalaking advantage ng negosyong ito ay mura ang puhunan. Sa maliit na kapital, makakagawa ka ng maraming litro ng produkto. Mabilis ang ikot ng pera dahil madaling maubos ang paninda, lalo na kung competitive ang presyo at maayos ang kalidad. Hindi mo kailangan ng fancy branding agad. Ang mahalaga ay malinis sa pinggan at matipid gamitin. Sa process naman, napakadaming tutorial online kung paano ang proseso ng paggawa. Pwede ka magsimula sa pinaka-basic na paraan. Kapitbahay muna. Kapag nagustuhan nila ang produkto mo, kusang lalawak ang market mo dahil sa recommendation at word of mouth. Pwede ka rin pumasok sa mga sari-sari store, karinderya at small eateries. Dagdag pa rito, online order sa Facebook o group chats ng barangay. Ngayong 2026, mas praktikal at mas matipid ang mindset ng mga Pilipino. Mas pipiliin ng tao ang sulit kaysa sosyal. Kapag napatunayan mong epektibo at matipid ang dishwashing liquid mo, hindi ka na maghahanap ng customer. Sila na ang hahanap sa'yo. Number 6, sow breeding business. Kahit ituring na traditional na negosyo, hindi kailanman nawawala ang demand ng baboy sa Pilipinas. Parte ito ng araw-araw na pagkain ng maraming pamilya at lalo pang tumataas ang pangangailangan tuwing may okasyon tulad ng festa, kasalan at holidays. Dahil dito ang sow breeding business o pag-aalaga ng inahing baboy ay nananatiling matibay na oportunidad, lalo na sa probinsya at rural areas kung saan mas angkop ang environment. Pero disclaimer lang, pwede ka pa din malugi sa negosyo na ito dahil na din sa madaming kadahilanan gaya ng ASF, kulang sa kaalaman at syempre pag bumagsak ang presyo. Pero kung may tamang kaalaman ka, pwede kang mag-scale paunti-unti. Hindi mo kailangang magsimula agad sa maraming alaga, kahit isa or dalawang inahin lang muna. Mahalaga ay tamang proseso. Hindi na sapat ang basta-basta mag-alaga lang. Ang tunay na sekreto ay tamang kaalaman. Malinis na kulungan, tamang pagkain at regular na pag-check sa kalusugan ng inahing baboy ang magdidikta ng resulta mo. Sa panahon ngayon, ang mga negosyong may pundasyon at pasensya ang nananalo. Ang ganitong negosyo ay para sa handang maghintay, mag-alaga at mag-isip ng pangmatagalan dahil ang resulta nito ay matatag at pangmatagalang kita din. Number 7, motorcycle accessories and safety gear reselling. Sa Pilipinas, patuloy na dumarami ang motorcycle riders, mula sa delivery riders at commuters hanggang sa mga gumagamit ng motor bilang pangunahing sasakyan ng pamilya. Dahil dito, ang motorcycle accessories at safety gear business ay isa sa mga negosyo na hindi nauubusan ng buyer. Helmets, gloves, rain gear, elbow at knee pads at iba pang riding essential ay hindi lang luho. Pangunahing pangangailangan ito ng bawat rider. Ang maganda pa rito, pwede mo itong gawing purely online at home base. Hindi mo kailangan ng malaking pwesto o physical store. Pwede kang magbenta gamit ang Facebook Marketplace, group pages ng riders, Shopee o TikTok Live. Ang mahalaga ay alam mo ang produkto at marunong ka magpaliwanag ng value nito. Dito papasok ang educational selling. Hindi sapat na sabihing matibay o mura ang helmet. Ipakita mo kung paano ito nagpoprotekta, ano ang dapat tingnan sa quality at bakit delikado ang substandard gear.
Kapag na-educate mo ang customer, hindi na presyo ang unang tatanungin, kundi kaligtasan na. Sa ganitong approach, mas nagiging madali ang pagbebenta dahil nakikita ng buyer ang totoong halaga ng produkto. Sa ngayon, mas conscious na ang mga rider sa safety, lalo na sa dami ng aksidente sa kalsada. Kapag nakilala ka bilang seller na inuuna ang kaligtasan at hindi lang kita, magiging loyal ang customer mo at tuloy-tuloy ang negosyo. Kung mapapansin mo, wala ni isa sa mga negosyong ito ang nangangailangan ng milyon. Ang kailangan lang ay desisyon. Ngayong taon, hindi na sapat ang pangarap, kailangan ng galaw. Tandaan mo, hindi ka mahirap, nasa maling sistema ka lang. Hindi ka huli, naghihintay ka lang ng tamang simula. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-like mo, i-share mo at higit sa lahat, mag-subscribe sa ating channel dahil dito pinag-uusapan natin ang totoong diskarte, totoong negosyo at totoong pag-asenso ng mga Pinoy. Hanggang sa susunod na video. Peace!